Welcome back sa Buhok Gaming Channel. So guys, for this episode, pag-uusapan natin itong panibagong play to earn, Cyber Horse. Okay, so right now guys, nasa bull run tayo. So ibig sabihin, lahat ng cryptocurrency, lahat ng token, nagtataasan right now. Cyber Horse guys, NFT game. So basically, okay, may token to. At right now, papakita ko kung paano tayo magka-capitalize sa pagkita ng mga cryptocurrency kay CyberHorse. So kung hindi ka pa aware dito sa YouTube channel natin, nag-upload tayo ng mga bagay-bagay na pwede natin pagkakitaan. So guys, fresh na fresh ha. CyberHorse NFT game, yung token niya, murang-mura pa lang natin mabibili. Parating pa lang sa ibang exchange yung cryptocurrency niya, yung DEX niya. So hindi na natin papatagalin Buhok Gaming. Ano ba yung si CyberHorse? So unang-una sa lahat guys, check muna natin yung main website ni CyberHorse. By the way guys, don't worry, yung link nito ilalagay ko sa description later on. Okay, so upcoming pa lang guys, yung mismong play to earn niya. Pero makikita natin guys sa pink sale, yung token launch niya is live na right now. So makikita nyo guys dito, available na siya. Connect nyo lang yung wallet nyo kahit MetaMask, Wallet Connect, okay lang, pwede nyo connect. Pero syempre, bago kayo bumili, tapusin nyo muna tong content natin. Tignan natin kung ano ba yung advantage ni CyberHorse or CyberHorse coin sa cryptocurrency, lalong-lalo na kung bull run. Guys, again, pag nandito pa sa pink sale, ibig sabihin, murang-mura pa lang natin mabibili yung mga token, yung mga cryptocurrency. And then, yung token na gagamitin natin dito kay CyberHorse, yan din yung governance token. So, basically guys, itong token na to yung gagamitin natin pambili din ng mga NFTs, yung mga item mismo sa game. So, makikita natin dito, here's what's coming when pre-sale ends. So, kung for example, nakabili na kayo, no? So, magagamit nyo yan definitely sa play to earn. And then, only 5,000 NFTs will be minted. So guys, napaka-limit lang nung NFT niya. Just imagine, 5,000 NFTs lang yung mamimint natin dito. So ibig sabihin, Buhok Gaming, paano pag hindi ako nakabili dun sa 5,000 NFT na mamimint, pwede pa ba ako maglaro? Yes, makakalaro at makakalaro pa rin kayo. Pero definitely, yung NFT na yan, bibili nyo na lang sa mga tao-tao na lang. Okay, kumbaga, sa mga nakabili na, for example, nakabili ako ng 5,000 na NFT, binenta ko yung NFT na yon, makakabili kayo sa akin. Pero syempre, yung presyo nyon, ako na mismo yung magdi-decide kung magkano ko mabebenta sa inyo. So for example, nabili ko siya ng 100 pesos. For example lang, pwede kong benta yan ng 200, 300, 400. So since limited to, advantage talaga kung makakauna kayo dito. So good thing nanonood kayo dito sa Buhok Gaming Channel. Alam niyo na pwede tayong magkaroon ng advantage kagad sa pagbili pa lang ng NFT dito kay CyberHorse. At syempre yung mismong CyberHorse coin, okay, pwede na tayong bumili right now dito sa pink sale. And then for more details pa, check na lang dito sa pink sale yung mga information, hindi na natin yan iisa-isain pa. So balik tayo dito sa mismong website nila guys, no? So given, okay, Buhok Gaming, gusto kong maglaro niyan. Okay, paano ba gagawin yan? Guys, yung mismong game yan, wala yata tong, not sure yet wala siyang free to play. So basically, kung lalaruin natin to, kailangan natin ng NFT. And then although racing game yung pinaka-concept ng game niya, nagtanong tayo sa Discord channel nila, more or less idle gaming pa rin siya. For example, meron na kayong horse, no? Not technically kayo yung magkocontrol ng mga horse na yan para sa mga racing. More or less, kailangan i-set up nyo lang yung NFT nyo, and then kusa na yung mga horse nyo, yung mga NFT nyo yung magtatrabaho para sa inyo. And since NFT game siya, basically pag may mga ganyan, kadalasan yan may mga rarity yan. So dito makikita natin may iba't ibang card, iba't ibang rarity yung pwede nating makuha. Random dito guys pwede tayong makuha syempre ng common, ng uncommon, and then so on, legendary or something. Pero wala pa akong idea masyado kasi hindi ko pa check yung white paper kung ano yung status niya. Per star ba yan? 1 star, 2 star, or even 5 star, or by rarity like common, uncommon, legendary, and then super legendary, something like that. Pero definitely random nyo siyang makukuha. 5,000 lang yung pwede nating ma-mint for this one. I don't know yet kung magkakaroon ng additional para sa minting kasi di ba minsan before nagkaroon tayo ng experience na nag-a-add sila lalo na pag sobrang dami pumapasok na game. By the way guys, itong Power Factory makukuha natin yan by simply playing this game. And then syempre yung cryptocurrency, yung token dito kay CyberHorse, bukod sa pagbili sa pink sale, makakakuha din tayo by just simply playing the game. Kumbaga, ma-earn natin yan habang naglalaro tayo, bibenta natin yung mga power sale na yan, nakukuha yan pag naglalaro tayo ng game. So ito yung importante para makuha natin. And then syempre, ERC20 under
Ethereum network natin lalaruin itong si Cyber Horse. Again guys, not yet sure kung free to play siya. Okay, definitely since nung binabasa ko kasi nagtanong din ako, nag-research din naman ako, more or less na visualize ko hindi siya magiging free to play. So kung gusto natin laruin to, gusto tayong kumita, kailangan natin ng NFT. And then syempre meron tayong upgrading system. Ano ba yung upgrading system na yan? No? So you can upgrade your Cyber Racer 5 times. So 5 times lang natin silang pwedeng ma-upgrade. So ano ba yung benefits pag in-upgrade natin? No? So each level you upgrade, you will gain +1 power. The term power means you will earn 1 additional token by race. So definitely, habang ina-upgrade natin yung mga NFTs natin, yung mga Cyber Racer natin, mas tumataas yung yielding power nila. So ibig sabihin, mas madami tayong kikitain habang tumataas yung level ng mga Cyber Racer natin. So itong mga Cyber Racer natin guys, yung mga gagamitin din natin pang upgrade yan is yung mismong Cyber Horse coin, yung mismong governance token natin. So habang ginagamit natin yung governance token na yan, ibig sabihin yung burning mechanism ng cryptocurrency gumagana. Yung burning mechanism ng Cyber Horse tumatakbo. So ibig sabihin yung token na dideplete, nababawasan. And alam niyo naman, sa cryptocurrency pag malakas ang burning mechanism, tumataas yung value ng mga token ng mga cryptocurrency. That's why nauuso right now, nagiging meta sa mga play to earn NFT games. Okay, mga click to earn na mas mataas yung burning mechanism. Secondly, isang governance token na lang yung ginagamit. Hindi na tayo gumagamit ng 2, 3, wala nang utility. Proven kasi na mas maganda pag isang governance token lang yung ginagamit natin. And yes guys, Cyber Horse meron din siyang breed system. Ano nga ba yung breed system? Basahin ko na lang para sa inyo, maiksi lang naman dito. The breeding system is used right after the minting of 5,000 NFTs. It's pag na-complete na. So only that then will it be possible to obtain new Cyber Racer through the breeding system. So kanina na-mention ko guys, after ng 5,000 NFTs, yes, hindi na po kayo makakabili ng NFT sa market, pero yon makakabili pa rin kayo sa mga tao na nakabili ng mga NFT. No? For example, ako, yung ibang tao na meron na kami, kompleto na sold out. So definitely, masasold out yan, 5,000 lang. Worldwide yan. Okay, 5,000 lang. So sila na yung pagbibilan nyo. Pero kayo, for example, nakabili kayo, okay, na-take advantage kayo nitong video natin, bumili ka agad kayo ng 5,000, just imagine lahat ng mga new player, okay, sa inyo na bibili, okay, sa inyo na, kumbaga kayo na talaga yung breeder, okay, kayo na yung nasa meta, kayo na yung nasa taas ng play to earn, okay, kasi nasa inyo na yung mga kabayo nyo, kumikita na kayo, and then kikita at kikita pa kayo. So bukod sa play to earn na kinikita nyo, kikita pa kayo sa breeding system para dito kay Cyber Horse. So ako mismo, okay, nakausap ko yung dev, nagpapareserve ako kung pwede. Pero sabi nila, patas tayo pag nilabas yung minting schedule, pabilisan na lang bumili doon. So okay lang naman. So hopefully makabili ako. I'm targeting na 10 NFT yung mabili natin, no, para 10 yung ibibreed ko. Or 5 pares yung ibibreed ko. Kasi bukod sa pagbreeding guys, pwede ko pang gamitin yan para sa pang racing, sa pang play to earn. Okay, player versus player, PvP, player versus enemy, magagamit ko yan. Pero syempre, advantage, napakalaking advantage to. Pag may NFT na ako, ibibreed ko na lang ng ibibreed yan, bebenta ko na lang sa mga new player yan. And syempre, since kino-content natin sa Buhok Gaming Channel yan, if magkakaroon ng update tong si Cyber Horse, ibabato at ibabato ko sa inyo. Kumbaga may hype tayo dyan. Lalagyan natin ng hype yan. Definitely, pag nagkaroon pa tayo ng mga NFT dito, mga pang-breeding, gusto ko rin kumita kayo, no? So pag may NFT na kayo, nakabili na kayo, pwede nyo lang i-breed yan. Sabihan nyo din ako, join kayo sa group natin. Siguro gagawa rin ako ng sariling group natin dito para kay Cyber Horse. So yung tokenomics naman natin guys, makikita natin yung mismong play to earn niya, nasa 48%, so kulang-kulang 50%, malaki-laki yan. Yung staking reward, similar thing lang din naman yan sa play to earn, 20%, so i-combine na lang natin yan. 70% guys, mapupunta na kagad para sa earning ng economy natin. Okay, earning na kagad yan. Makikita natin reserve at 12%, and then yung pre-sale natin, yung nasa pink sale yan, 5%, and then sa investor, 2% lang, listing ng PancakeSwap, siguro yun yung magiging unang dex natin, pero 3 dex yung pinagpipilian, 2% lang or kulang-kulang 3%. Buhok Gaming, bakit wala tayong nakikitang para sa team? Okay, nasa yung tokenomics para sa team. So, base dito, no, sa napag-usapan namin sa Cyber Horse, yes, yung mismong team nila guys,
hindi sila nag-claim ng token para sa tokenomics. Okay? Hindi po sila nag-claim ng token para sa tokenomics. Kahit mag-join kayo sa Telegram or Twitter nila, na-mention yun sa mga AMA nila, ibang source of income yung pinagkukuha nila. Hindi sila kukuha ng part dito sa tokenomics. Is that a good thing, Book Gaming? For me, personally, definitely. Okay, ibig sabihin may budget sila. Okay, basically hindi na sila kukuha pa dito. Okay, so ibig sabihin kung may budget ang project, big project, ano makikinabang yan? Yung mga nasa bababang user, tayong mga bumibili, tayong entry pa lang. Okay, hopefully, ayun yung maging, ayun yung lumabas dito kay Cyberhorse. So, hopefully, yung gusto nila ipakita sa atin na ready sila, kumpiyansa sila sa budget nila, yun yung makita natin dito kay Cyberhorse. And then, sa tokenomics pa lang na 70%, yung sa earning para sa akin, very good sign na kagad yan. Very good sign na kagad yan para sa akin. Then, sa roadmap naman, wala naman tayo nakitang groundbreaking, good thing, on schedule naman sila. So, ibig sabihin, wala naman tayo nakikitang delay, no? So, hopefully, in the future, para sa roadmap kay Cyberhorse, magtuloy-tuloy pa rin, okay? Wala tayong makitang kung ano-ano pa. And then, contract audit, audited yan. Alisin ko lang yung mukha ko. Yan. Nandito yan. Click nyo na lang. Hindi ko na-click sa cellphone video nyo or sa web browser nyo. Click nyo na lang para makita nyo yung audited niya. Okay? Kada audited naman siya. Alright? And then, for that, check natin yung Twitter page nila. Mag-follow na rin tayo. So, makikita nyo guys right now. Although bago pa lang si Cyberhorse, 1,415 followers na kagad sila. Yes, madami na silang followers kahit bago pa lang tong play to earn na to. Alright? So, if you want to play Cyberhorse, siguro yung mabibigay kong tip sa inyo based on my experience, ako mismo, bibili ako ng NFT. Okay? Ang laking bagay, no? Yung may NFT, 5,000, limited lang. Hopefully, okay, minsan kasi kahit gusto natin kung limited lang, hindi tayo makakapasok. Hopefully, makabili tayo ng NFT. Okay, mura natin mabibili at the same time, yung cryptocurrency sa pink sale. Okay, don't forget, napakamura pa lang yan. Hindi ganun kamahal yan. Lalo na kung lalaruin nyo to, lalo na kung bibili kayo ng NFT. Ito rin yung gagamitin natin na token advantage na kaganyan. Okay, so ako mismo, bibili ako niyan. Lalaruin ko to, magbibreed ako. Definitely, magiging breeder ako para dito kay Cyberhorse. Kayo guys, ano ba gusto niyo? Maging breeder din kayo or gusto niyo lang maglaro? Okay, isang NFT lang, gusto niyo lang subukan, pwede rin naman. Pero sayang, kung makakabili kayo ng isang NFT, gawin niyo ng dalawa. Para pares na, pwede nyo lang i-breed. Ipanganak nyo na lang ng ipanak. Kasi nga, after mabenta yung 5,000, wala na pong next. Aasa na lang tayo sa breeding system para dito kay Cyberhorse. Again guys, before we end this video, please pa-follow ng mga social media page nila. Lalagay ko lahat yan sa description kung pinapanood nyo to sa YouTube. Nasa comment section naman kung pinapanood nyo to sa Facebook page natin. Pero definitely lahat ng valuable link, ilalagay ko lahat yan. Alright? So anyway, always remember, Book Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat!